kapuso, nagpapatuloy po ang GMA News and Public Affairs Presidential Forum, ang isang tanong. At tulad po na nabanggit ko kanina, meron tayong sorpresa na naghihintay para sa ating mga presidentiable. Isa pang tanong na kailangan nilang sagutin. At pansinin ninyo mga kapuso, sila po ay nasa loob ng isang soundproof na kwarto po sa mga sandali ito. Maliban lang po kay Senador Manuel Villar na siyang unang sasagot sa sorpresang tanong natin. Ang magtatanong mga kapuso sa kanila, isang simpleng Pilipino. Mga kapuso, si Ginoong Efren Peña Florida. Si Efren Peña Florida ay isang teacher at social worker dito sa lungsod ng Cavite. Siya rin ang nagtatag ng grupong Dynamic Teen Company, volunteer group na naglalayong mabigyan ng edukasyon ng mga batang kapuspalad at walang kakayanan na makapag-aral. Sa pamagitan ng Kariton Classroom, iniikot nila ang lalawigan ng Cavite. Kung hindi makapunta yung mga bata sa school, dinadala namin yung school sa kanila, sa kanilang mga komunidad. Dahil sa advokasiyang mapalaganap ng edukasyon sa mga kabataang Pilipino, napabilang si Efren sa listahan ng 2009 CNN Heroes. Ito ay patimpalak para sa mga ordinaryong tao na may hindi pangkaraniwang kontribusyon sa lipunan. Para sa mga panauwi natin ngayong gabi, meron din isang tanong si Efren para sa mga nagpaplano at nag-iisip pamunuan ang Pilipinas sa susunod na taon. Nominado po ako sa 2009 CNN Heroes. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Alam mo Mike, sa palagay ko, ang isang pwedeng magandang gawin para maging isang bayani. Ngayon kasi pahirap ng pahirap yung ating mga kababayan. Palagay ko talagang pag maiahon natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan, yan ang paraan para maging bayani. Napakarami naghihirap ngayon, napakaraming hindi makapagpagamot, napakaraming hindi makapagpaaral, napakaraming walang trabaho. Lahat umiiyak, humihingi ng pagkakataon na umangat. At kaya palagay ko, kung halimbawa yung OFW natin, biro mong aalis sila ng bansa para naman magkatrabaho, para umangat ang kanilang, yung kabubuhay ng kanilang pamilya. Pagka magkaroon tayo ng pagkakataon na maiangat sila sa pamamagitan ng pamamahala na maayos ng ating ekonomiya, liderato ng ating bansa, at yung pagtigil ng korupsyon, yung mga bagay na yan, palagay ko yan ang paraan para maging isang bayani. Palagay ko, dumadaan na tayo sa isang bagyo At pagka dumadaan ka sa isang bagyo, hinahanap naman nila yung piloto na may karanasan at magaling. Ang susunod po na tatanungin ni Efren Peña Florida Jr. ay si Brother Eddie Villanueva. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Unang-una, kinakailan meron tayong passionate love for our country and people. At ipaglaban natin ang katotohanan, ang katarungan, ang katwiran. At hindi tayo dapat makontrol ng sino mang puwersa sa ating lipunan. Sa isang tunay na Pilipino, ipaglaban ang kabutihan ng nakararaming mga tao at hindi dapat beholden sa anumang political power, business economic power at religious power. Beholden lang sa sambayanang Pilipino. Kaya ang tunay na bayani ay yung alam niyang aspiration ng sambayanang Pilipino, pinaglalaban niya. Kung kinakailang makulong siya, katulad ng nakaraang panahon, 2 beses akong nakulong during Marcos time, ay hindi dapat isuko ang prinsipyo. Yung pagmamahal sa bayan ay dapat nangunguna sa buhay, sa espiritu at kaluluwa ng isang tao. At kung dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi siya susuko. Ang susunod po na sasagot sa tanong ay si Secretary Gilbert Teodoro. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Ang isang pagiging bayani ay pag-i-exert at paggagamit sa lahat ng regalo ng Diyos sa isang nilalang. Paggagamit niyan sa tamang paraan at sa tamang pag-iisip. At ang pagsisilbi sa kapwa na beyond the call of duty, na hindi na hinihiling. Katulad ng ating mga sundalo, na hindi lang nakikipagdigma, kung hindi sumasagip ng buhay, at minsan walang pagkikilala sa kanila. Kung hindi, ginagawa lang nila ang trabaho nila araw-araw. Kaya para sa akin, na nagkaroon ng pagkakataon na makatabi ang ating mga sundalo, sila ay ang aking bayani. Salamat po, Secretary. At mga kapuso, ang susunod pong sasagot sa tanong ay si Ginoong Nicanor Perlas. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Okay.
Lahat tayo ay may pagkataon maging bayani. Ang pinakaimportanteng bagay ay tunay tayong naniniwala sa ating mga prinsipyo, sa ating konsensya, at hindi natin to binibitawan maski mahirap yung ating dinadaanan. Ang bayani ay meron isang pananaw na hindi lang pang sarili, ngunit pangkalahatan. Ang tunay na bayani po ay walang pinipili kundi yung prinsipyo. Mahalaga po ito dahil ito po ang kailangan ng bayan natin ngayon. Hindi lang isang tao ang tatayo at magbabago ng Pilipinas. Tayong lahat ay may pagkataon na baguhin natin ang ating bansa. Mangyayari lang po ito kung tunay tayo naniwala po sa sariling lakas natin at sa ating dangal.